Yung mga grasa, bago nyo simulan at tapusin itong video nito, please, pindutin nyo yung ating subscribe button at saka yung ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Salamat mga kagrasa! Hello mga kagrasa, magandang umaga yan. Meron tayong isang customer ngayon, Toyota Revo. Ito naman po ay bubuksan natin lahat ng preno. At papagta po natin ng brake pad yun po. Manipis na po yung kanyang pad. Sobrang manipis na. Papagta natin yung kanyang pad. You know, manipis na po siya. Huwag na natin antayin na maggapapel pa yung ating brake pad. Pag ganito po, pwede na po paltan po yan. So, ganitong kanipis na po, pwede na po paltan. Bale, papakita ko na sa inyo mamaya kung paano magtapos sa kapapaklas na. Hindi po, mga kagrasa yung sinasabi ko na bali natanggal ko na lahat yung brake pad sa una. Yan. Ito naman ang gagawin natin dito mamaya. Ito kasi kaya pa naman mabilis maubos, parang kailan lang yata lang itong yata ito pinagtanong, matagal na rin. I-stack yung ano ito. Pag magkakabit kayo ng pad na ganito, itong piston, ito po pinaka-piston ito. Itong piston ito ay ibabalik nyo sa loob. Ito. Yung pinaka-piston pong yan ay papapasukin nyo sa loob. Kita nyo ba? Kita nyo? Kaya ilawan ko. Yan, itong pinaka-piston ito ay papasok nyo pa loob. Tapos itong anong to, yan to, stock to. Kailangan to nagalaw. Useless po pag nagpalit kayo ng pad na hindi nyo po to inalis yung stock nito, ay wala po. Ang bilis maubos na lining, tsaka hindi po maganda gumalaw yung preno, hindi maganda tumalab. Pati po to lilinisin natin lahat to, itong mga pinaglalagyan ng sa anong to, caliper na to. Ito mahalaga. Hindi siya nagalaw. Ito, tatanggalin natin ang stock nito kasi po na yan po yung na ano dito. Ito po yung nagpapagalaw. At yan yung nakagyan po yan. Yan po yung nagpapagalaw sa ating yun, preno. Yan. Sobrang nipis na oh. Ito po yan kaya Berto. Kay Berto Mendoza. Papalitan na natin ang pad. Yung likod i-adjust lang natin. Yan, sakit na yung sabi ko kanina. Ito ay i-adjust na lang natin. Okay, no? Bago yung lining nya. Bago po. Ito lang yung i-adjust nya. Ito yung i-adjust dyan. Ito po, yan. Ayaw na gumana. Ayun. Ito na nakagalaw. Yan. Ito pipihitin. Yan ang i-adjust oh. Yan po na i-adjust ko na po siya. Yan. Kasi yan nyo munang magbano dito. Kasi baka mamaya mapasobra ang adjust, hindi papasok yung brake drum. Yan po. Yan. Bago naman siya. Nilinis ko na lang siya. Yung dalawang una kasi yun. Yung dalawang una ang papalitan natin ito. Adjust lang natin itong dalawang huli. Hindi po. Tuturo din ako sa inyo kung paano magkalas ng brake drum sa mga ganitong SUV at sa mga kotse. Yun po, may makikita kayo sa brake drum na dalawang butas. May dalawang butas po dyan. Ibig sabihin po niya, nilagayan po ng tornilyo. Ito nyo po, panoorin nyo po. Ito po ang pagpaano nyo, pagpupuder. Nakita nyo? Naangat siya. Ayan po, hindi po kailangan pukpukin. Hindi po kailangan pukpukin. Para po matanggal ng brake drum nya. Ayan po. Ayan, pagmasdan nyo. Ayan o. Diba? No. Ayan po. Kita nyo po. Yan po ibig sabihin yan. Kasi natulak yan oh. Pag tinurniyo nyo, natulak po din yan, napasok sa loob. Tinutulak naman yan po dito para po siya lumabas. Yan. Kasi ang iba ay pinupukpok. Wag niyo pong gagawin po yun. Yan to, lilinisin ko na lang to, tsaka i-adjust. Kasi sobrang dumi. Yan. Yan po yung pagkakalas po natin, kaya po may tornilyo po siya dito sa, kaya po may tornilyo po yan dalawa.
na butas. Ito po yung size 12 po to, 12. Yan, 12. Size 12 po yung tornilyo natin yan na pinaka-puller para mabunot yung brake drum. Sana yung natutunan po kayo sa akin ngayon kahit kaya lang. Ano po? Hindi po mga grasa. Natagtuyakin tatapusin na. Bali ay 870. Ano po? 165 by 80 R13. Yung mga million. Meron pala dito. Ngayon na dito sa Tenorio. Ito yung shop natin. Ayan. Doon o. Yun. Lalakarin ko lang. Ayan ang Tenorio. Ayan ang Tenorio del Mundo. Ayan. Yung bili lang namin ng ng pyesa. Sige, din tayo sa kabila tayo. Ito. Ayan ang atin. Pagpatanawan, kanan. Ano yung sinasabi ko sa inyong bagong batilik? Ere. Shoutout si Kuya. Ayun ang shop natin. Ayun ang shop. Katapat lang niyan bagong batilik. Ere. Yan o, ang ating shop. Yan, yung may kagrasa kong yan. Tapat o ng bagong batilik. Ayun o. Ayun o. Are namang shop na rin yung kina boss. Yan kina boss Gong. Yung RK. Kina boss Renz. Binanueva. Yan siyang gagawa dyan sila boss Gong. Yan si boss Gong. Yan, yun yung ating shop. Malapit lang ang Tenorio. Ito yung bagong batilik. Sige, diyan muna kayo. Mga girasa na tapos na natin to. Binuksan natin yung apat na apat na preno ngayon. Sana all! Natin yung preno ngayon kung malakas ang preno, no? Yan. Ito po yung Matic transmission po siya. Matic po yan. Matic transmission. Paano masabi? Ito, masusubukan ko ngayon kung malakas nga ba ang preno ngayon. Tahiyan nyo! Watch out mga kagrasa. Bago ko yung mabante, bababaan nyo muna yung handbrake para hindi maubos. Paano masabi? Para hindi maubos yung ang line ninyo. Tapos lalagay natin muna sa reverse. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Woo! No! God, please, no! Grabe. Ang lakas. Tapos drive. Pagkano, drive. Alalay lang sa preno kasi pag hindi nyo inapakan ng preno, aabante po siya ng kusa. Tanyo. Paano masabi? Oo, kusa siya na abante. Oh. Ibig sabihin, hindi po siya kapit. Yan, hindi po siya kapit. Sana all! Tapos, neutral. Yan, siyempre, bala ka dyan. Tapos, reverse ulit. Kaya tingnan nyo po yung pagkakambyo ko sa Matic. Ito kasi may pinipisil. Ito, pinipit-pisil. Tapos, reverse. Yan. Tapos alalay lang sa preno. Bitaw na konti. Aatras yan. Yan o. Yan po. Hindi pa ako nagsisilinyador dyan. Hindi pa ako nagsisilinyador. Paano masabi? Yan yung preno. Yun! Ang lupit ng preno. Ang lakas. Tapos balik ko na ulit sa drive. Drive na natin ulit siya. Drive natin ulit. Bitaw ang... Wala silinyador. Bitaw ang preno. Aabante yan. Ayan po, yan. Ayan ang kagandahan ng Matic. Preno. Tama na yung Tapos, lagay nyo sa park. Para hindi tumakbo. Tapos, handbrake. Yan, kung gusto nyo tumigil. Kagandahan po kasi dito sa Matic. Pag hindi nga lang sanay sa Matic, parang imbis na ka sa preno, parang silinyador yung mapipiga mo. So kasi, minsan may naggaano nito. Ito nyo, paliwanag ko sa inyo. Nakapark siya. Nakapark. Yan, apakan ko lang preno baka makatakbo, no? Apakan ko lang preno baka makatakbo. Ito kasi ito pinapress para makapag pagka-press niyan, pwede mo siya lipat. Yan, reverse. Yan, reverse, no? Neutral. Drive. Yan. Tapos park. Yan. Huwag niyo po kakalimutan tumig pag park. Yan, pwede po. Tapos wag apakan niyo po preno. Kasi pag po ito change gear kayo, tatakbo po yan. Tatakbo.
Kasi may na-encounter na ako niya noon. Napasakay ako, muntik na akong bumaba. Tinigil ang sasakyan, nakatigil. Pero hindi nakapark, naka-drive, naka-handbrake. Kung tumakbo po, giba ang sasakyan. Sa mga nagmamatic po, maalwan talaga matic kaysa manual, pero mas gusto ko manual kaysa matic. Yan, ito po yung Toyota Revo. Kanya-kanya naman hilig yan. Yan mga kagrasa, nakita nyo naman kung gano'ng kalakas yung preno. Yan. Shoutout po kay Kuya Berto Mendoza. Siya po may-ari ng sasakyang ito. Pinagkatawala po tayo sa preno. Kasi ang naging issue po nito ay wait lang. Mga kagrasa niya, yung issue nga niya ay yung preno. Ubus na yung kanyang brake pad, kaya mabilis maubos. Gawa stock po yung kanyang arm. Yun. Sa susunod po pag ay patingnan nyo po yung piston, palinis nyo na pati yung mga yung mga arm para po hindi po sayang yung ating kuting tagod at saka yung ating gastos mahirap naman. Yan po, Kuya Berto, maraming salamat po sa pagkatiwala nyo sa kay Kagrasa. Maraming salamat po. Shoutout po sa mga taga De Leon Street tsaka sa Mendoza family. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo kay Kagrasa. Yo mga Kagrasa, kung gusto nyo lagi updated sa ating mga videos at sa ating mga vlog, please follow and subscribe my YouTube and Facebook account. Yan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po kayong magsasawang panoorin si Kagrasa. Maraming salamat po.